dumito muna tayo ha. Nako eto, real talk 'tong sinasabi ni Ombudsman Remulla ha. Oh, tingin ko ang pinaparinggan nito, yung dating ombudsman ho. Sino? Wala hong iba kundi si Martires. Wala na talagang naging... Mabilis lang 'to, oh. The impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. Hoy, naalala nyo? Naalala nyo ba naging maingay si Martires? Simula nung naupo siya na maging ombudsman, ilang taon? 7 taon? Di ba, Champi Tuti? 7 taon na naupo. First time kong narinig na siya pala yung ombudsman. Alam nyo kung kailan? Nung si Boying na ang papalit sa kanya. Doon ko lang narinig, ay, eto pala yung ombudsman. Tahimik ho, mga kababayan. At ito, ang daming issue. Di ba? Sinasabi ni Ombudsman Remulla, alam ko merong mga isinampang kaso si Trillanes dito sa mga dito sa mga tao na ito. Hinahanap niya, hindi makita. Biruin niyo ho yun. Siyempre, ano iisipin ng mga nakaupo, yung mga magnanakaw na mga politiko. Isipin nila, ay, wag kayong mag-alala, no? Tayo, aliado tayo ni dating Pangulong Duterte. Tayo, nandun tayo sa linya ni dating Pangulong Duterte. Kaya wag kayong mag-alala, no? Kung sasampahan kayo ng kaso, yakang-yaka yan ng ombudsman. Bakit nawawala? Yung ikinaso ni Trillanes daw, hindi makita ni Ombudsman Remulla. Ano kaya ang ginawa doon ni Martires? Binasura? Tinago lang? Hindi man lang ginalaw. Wala ho tayong narinig na ganun eh. Bagkos, eto po, may narinig tayo. Nagulat pa tayo, mga kababayan. Ano yung kinagulat natin? Acquitted na pala si Joel Villanueva doon sa PDAP. Oh, saan ka? Diba, ayaw ng mamamayang Pilipino ng ganun. Ang sinasabi, ni Martires, ewan ko ba dito sa pumalit sa akin, napakaingay, pa-interview ng pa-interview. Hindi naman daw dapat ganun ang ombudsman. Kaso nakikita ng mamamayang Pilipino. Aba, okay pala. Yung pagiging ombudsman itong si Remulla. Kasi nalalaman namin kung ano yung mga nangyayari doon sa kanilang opisina. Sino yung mga nasasangkot sa mga illegal? Sino yung mga nasasangkot sa mga korupsyon? Di ho ba? Tsaka Martires pinahirapan ang mamamayang Pilipinong makita yung mga salin, no? Nung mga politiko. Ibang-iba ho dito, mga kababayan. Kaya nga madaming nagsasabi kailangan masilip, malaman, makita yung salin ni Martires, no? Baka lang baka daw merong mga politiko sasabihin, oy, may nagkaso sa iyo dito, no? Ganito. Sige, the price is right na lang po, sir, no? Baka ganun. Sabi ni Jorge Adralin, kay Quezon palang puro harang na, forthwith, iniba ang meaning. Totoo. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala na mag-check sa atin, gawin na. Correct. Kaya nga, di ba, ano sabi nito, Passion? Nako, kapag ka naging ombudsman si Boying Remulla, patay tayong lahat. Di ba? Kinabahan na. Pagka si Boying Remulla, yung pa lang yung namimili pa lang po, no? Kung sino ang papasang maging ombudsman. Pagka si Boying Remulla ang naging ombudsman, patay tayong lahat. Yan magiging patas. Balanse ho sa lahat. Di ba, Ma'am Eva Ponsalan? Natin itong kalokohan na to. Nagkaroon ng impurity yung Sabi ni Ma'am Eva Ponsalan, bakit until now, wala pang napakulong ang ombudsman? What the heck, sabi niya. Hindi naman kasi agaran ho yan no? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, 6 na taon, walang nakulong ni isa. Ito syempre, ang gusto nilang mangyari, kumpletos recados, lahat ng ebidensya, maipepresent nila. San man lumusot, yung akusado o yung inaakusahan, walang lulusutan. Klaro, talaga pong mananalo, maipapanalo na maipakulong po yung mga nandyan. Huwag po tayo mainip.
No? Huli man ay naihahabol pa din ho, mga kababayan. Nakita nyo naman, si Buloyski. Huli din yun, di ba? Pero nahuli. Yun, oh. Option eh. Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako yung secretary pa, nakaramdam din ako na merong pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Pala siya, no? Kaya pala niya talagang in-applyan at talagang ginusto niya na maging ombudsman. Sino yun? It's too vague. Sabi ko, nakialam siya sa amin eh. Anong nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh, hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. Uy mo, pati DOJ, ano, kayang pakialaman ni Saldico. Ngayon, nagtatago na. I was willing to resign. Pag ako hindi na-hold on, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Lucy, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko na nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano pa yung iba? Iba pala klase talaga to si Saldico, ano? Napapasok. What do you mean? I'm sorry for the terminology. Walang takot eh. Hindi na takot. Bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila yung na pinapakialaman dapat nila. hands-off sila dyan. Yes. Siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Anong gusto niya mangyari dapat doon? Gusto niya kanya yung kontrata nung alin. Basta pinakikialaman nila in a sense that ito supplier driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay in Yung mga terms tao of nila. reference na sila lang ang papasa sa bidding. Wow. Grabe talaga itong mga tao na to, no? Hindi pwede yun eh. Sa bidding ng equipment? Oo, e-gates. Yung mga yung mga sa mga airports, yung mga kapag isiscan mo na lang yata yung passport mo, tapos na. Gusto nila sila pa ang sila pa ang magpo-produce ng mga gates na yon. Oh. Yung nilalagyan natin ng passport para Yun. Why did they want that? Pera. Tapos papatungan ng malaki. Kikik baka, biruin nyo yun mga kababayan. No? Kaya kailangan mahuli na to si Saldico eh. It's just money. Yes. It's not so they can have more Chinese Kasi meron people or whatever. meron silang kliyente siguro na meron siguro silang kickback. Hindi ko na tinatanong yon. Basta nakita ko, gusto nilang pakialaman. Oh, sabi ni Sir Boying, ni Sir Bugi Arellano, Mark, tama lang maging ombudsman si Sir Boying, the punisher ng corrupt ng government official. Ako ho, mahanga ho ako sa tao na yan. No? Ano ko yan, idol ko yan, si Ombudsman Boying Remulla.